Yes po. Sir Benjo, maraming salamat for being on the show today. Good morning po sa inyo. Unahin ko muna bago itong issue ng uniform dito nga para sa mga teachers natin sa mga staff ng pampublikong paaralan. Kamusta po ngayon doon sa mga eskwelahan kung saan din po kayo kabilang? Nakaano na po ba kayo? Alternative learning system na rin po ba kayo or sa umaga po ang pasok din ninyo? Ang Caloocan po, meron pong declaration ng aming LGU. No? So, alternate po. No? Meron kasi tayong mamcha doon sa public schools, no? Mostly sa NCR. Meron pang umaga pang hapon. Correct ko lang siya, possible kung papayag si Secretary. Correct. Kung papayag ng DepEd. Oo, si Kasi VP ito Sara. sinasabi po ni Sir Benjo ay kanilang proposal. Na without sacrificing the number of days, etc. Na para sa bakasyon at klase ng mga mag-aaral at ng mga teachers. Ngayon, ang tanong, dito sa inyong proposal na ito ba'y na-formalize na ba ninyo? Sumagot ba formally sa inyo ang DepEd dito? Nakapanayam namin sa Basic Education Chairman Benjo Basas po, nagising na po. Saktong-sakto kasi pinag-uusapan natin mga mag-aaral. Okay, go. Ito may bagong DepEd uniform na inirelease po ito ng Department of Education. Alamin natin ang tugon dyan. Inilabas. Alamin natin ang tugon dyan ng Chairman ng Teachers Dignity Coalition, Sir Benjo Basas. Good morning, Sir Benjo. Yes, good morning, Ma'am Cha, at Manoted, magandang umaga po. Oo. Yes po. Sir Benjo, maraming salamat for being on the show today. Good morning po sa inyo. Unahin ko muna bago itong issue ng uniform dito nga para sa mga teachers natin sa mga staff ng pampublikong paaralan. Kamusta po ngayon doon sa mga eskwelahan kung saan din po kayo kabilang? Nakaano na po ba kayo? Alternative learning system na rin po ba kayo or sa umaga po ang pasok din ninyo? Ang Caloocan po, meron pong declaration ng aming LGU. No? So, alternate po. No? Meron kasi tayong mamcha doon sa public schools, no? Mostly sa NCR. Meron pang umaga pang hapon. Yung mga pang umaga po ay Lunes, Martes, no? And then yung pang hapon, Miyerkules, Huwebes. And then medyo shortened na husto yung Friday. Yung dalawang sessions na yan pumapasok pareho ng Friday, pero maliliit lang, no? Maiksing oras lang, no? Kasi up to 11 lamang po yung pasok, no? And most of our LGUs po in NCR, ganyan din po, no? Like in Valenzuela, no? Ganyan din po, no? Walang pasok sa hapon. Maliban sa Makati, kasi yung Makati po ay late afternoon naman may pasok sila up to early evening. Oo. Ito nga ay dahil pa rin doon sa tumitinding init po ng panahon at hindi na nga kaya ng mga estudyante maging ng mga teachers natin yung init na yan. Kung kaya nga naglabas itong DepEd ng alternative uniforms na magagamit po ng mga guro. Ito po ba mga uniforms na to ay na-release na daw sa inyo before pa nagamit sa mga dating activities ng mga eskwelahan noon? Meron pong mga ilan pero nagpagawa po niyan yung ating mga eskwelahan. Nagpagawa. Kanya-kanyang gawaan po yan. No? So, yes, meron po kaming mga ganyan. At yung iba ay kami mismo nagbayad. Yung iba naman ay pre-provide ng ating mga schools po. Hindi po ito libre ng DepEd? Bayad din po yung iba dito ng mga teachers? Yes, ma'am, no, kasi meron pong may prinsipyo po kasi sila na sinasabi na meron naman kaming clothing allowance, clothing and uniform allowance. So dito po kaya po doon po ito kinukuha. Oo, sa ngayon po kayo mismo, Sir Benjo, ilang uniform or ilang collared shirts ang meron kayo na po pwede nyo magamit sa eskwela na meron na? Ako po isa lang, no? Most of our teachers po isa lang. Kasi ginagamit lang namin yan, Ma'am Cha, kapag Friday. Normally, pag Friday lang po talaga, no? Tapos, depende pa sa make ng tela, no? Iba kasi hindi cotton. Yung iba yun, parang alam mo yung ginagamit ng mga nagbomotor. Tawag doon, no? Pero, ganun po yung tawag nila. Ganun po kadalasan. Mas makapal nga. Yan din ang reklamo ng ilang grupo na ito nga itong available shirts na meron doon sa ilang mga paaralan na ginagamit na ng mga teachers tuwing
nung Friday, pagka flag ceremony, ano daw nga po, medyo mas makapal yung tela. Bukod pa doon, ngayon nabanggit nyo, kayo po dyan sa Caloocan, isa lang yung collared shirts na meron kayo. So, paano daw po ang magiging plano dito? Oobligahin ng mga teacher na bumili pa ng collared shirts or bibigyan pa po kayo ng t-shirt para magamit nyo po hanggang sa matapos ng school year na ito? I don't think na obligahin pa yung mga guro natin, no, kasi po kahit po yung civil service, no, meron po tayong existing po na policy, no, na kapag ka may panahon, no, o kahit ang Department of Education po, no, in fact ang DepEd-NCR po naglabas na, no, nung last week, no, naglabas na po ang DepEd-NCR, no, na pinapayagan ng mga teacher na magsuot po, no, nung anumang kasuotan na medyo komportable at hindi po mainit, no. So, yun po yun. Pero syempre, merong yan, no, sa civil service dapat decente pa rin, ano, usually may kwelyo dapat, ano po. So, kung ano yung convenient po sa ating mga teacher, hindi naman po ito talaga, no, araw-araw na kailangan na magsusuot po tayo ng ganito, no, dahil pag ganun po, bibili tayo ng 5, no. Mahirap po yun. Oo. So, one of the options lamang po ito, allowed ang mga pampublikong teachers na magsuot ng mas komportableng t-shirt or damit na mayroon sila. Yun po ang Yes, ma'am. sinasabi ng DepEd. Hindi kung ano lang itong collared shirts na inilabas sila kahapon, ito lang. Hindi po, no. Kasi based on our experience, Ma'am Cha, sa amin nga, no, sa magiting ko lang, Caloocan High School po, no, ang aming pong suot, pwede kaming magsuot ng white shirt, no, plain na round neck shirt, pwede po kami magsuot. Pero sa Caloocan lang po ba yan o sa lahat ng mga pampublikong paaralan? Meron pong nilabas po kasi, no, yung DepEd-NCR last week po, I think April 9, no, nilabas yung DepEd-NCR. So, para po yung mga teacher po natin ay hindi po mainitan ng gusto. Yun. At least mas malinaw ngayon. Hindi lang itong mga inilabas na collared shirts kahapon na yung ibang mga grupo nagrereklamo pa na parang bakit ganun, may kulay pa daw. No? Hindi lang naman pala ito ang pwede nilang option. One of the options lang po ito. So yung mga teachers pwede pa rin mag-uniform kung komportable sila doon or pwede kung ano ang komportable sa kanila basta po maayos at formal sa paningin ng mga bata. Tama po ito. Yes, ma'am. Hindi naman po yan na pinagbabawal kasi naiintindihan naman po ng lahat, no, na talagang hindi naman po maaari, no, na magsuot talaga tayo, no, nung napakahirap na uniforme, no, uniforme na mainit. Oo. Sir Benjo, punta tayo dun sa kailan po ang tapos sa inyo ng klase. By next year ba, kaya na dyan sa Caloocan yung pagsisimula ng June or hindi pa rin? Yung pag sinabi po nating next year, so yung gusto namin iklaro, no, Ma'am Cha, no, kasi next year, no, I mean 2025 po, pwede na po talaga yan, ano po. Pero yung next school year, no, yan ay June 2024, hindi pa po natin kaya yan, ano, kaya napakahirap pa po niyan, no. Ang amin pong proposal, and we have submitted it to the Office of the Secretary as well as some relevant offices in Congress po, no. Meron po tayong, ang amin pong hinihingi, no, dapat para makabalik tayo, no, ng mas mabilis, no, hindi naabot ang 2027, ano. Ang aming proposal 2025 pwede na po tayo mag-open ng klase, no. So ng June, no, June 9, 2025, no. Para po may spare po natin yung ating mga bata doon sa init ng Abril at Mayo, no. Kasi kung susundin po natin yung adjusted DepEd calendar ngayon, Ma'am Cha, no, ay matatapos ito ng of course wala na tayong magagawa dito sa 2023, 2024, no. Matatapos ito ng May 31, magbubukas po ng July 29. So na-provide, no, yung dalawang buwang bakasyon, no, sa pagsasara sa June 1 hanggang July 28. Pero pag nagbukas po tayo ng July 29 as planned, no, sabi ng DepEd, magtatapos tayo ng May 16, 2025. So ganun din, yung buong buwan ng Abril, no, at kalahating buwan ng Mayo ay papasok pa rin, no, doon sa klase natin. So sa tingin namin hindi na kailangan paabutin, no. So ang aming proposal na binigay po namin sa DepEd, tapusin po natin ito ng April 11, no, 2025 para makakapagbukas na tayo ng June 2025, June 9, 2025. Pareho po yan, 58 days po yung bakasyon, ano? Kagaya ng ngayon, no? 58 days yung bakasyon po natin. Next year, kung susundin po at kung i-consider ito ng DepEd, 58 days din yung bakasyon. Kaya hindi po totoo yung binabanggit ng ilan, ano, na kapag pinadali natin, no, yung pag-open ng June,
no ay mag-suffer no o ma-compromise ang bakasyon. Hindi po totoo. Oo. Yan po ay nakwenta na po natin. Oo, yan mismo statement na yan galing mismo sa DepEd. So may chance pala makonsider by next school year, which is 2025, possible na ang June na pasukan. Yes ma'am, yes ma'am. Possible po. No, kaya yung statement namin bilang sagot din sa DepEd, sabi namin na possible yan without compromising the teacher's vacation po. Laruin ko lang siya, oo, possible kung papayag si Secretary, Correct. kung papayag ang DepEd. Oo, si Kasi VP ito Sara. sinasabi po ni Sir Benjo ay kanilang proposal na without sacrificing the number of days, etc., na para sa bakasyon at klase ng mga mag-aaral at ng mga teachers. Ngayon, ang tanong, dito sa inyong proposal na ito ba'y na-formalize na ba ninyo? Sumagot ba formally sa inyo ang DepEd dito? Nakapanayam namin sa Basic Education Chairman Roman Romulo ng Pasig kamakailan lamang. Sabi nga niya, sang-ayon din siya kaagad rito, no? Pero yun nga, no, itong DepEd naman talaga magdedesisyon dito. Ano bang sagot sa inyo ng DepEd? Sa ngayon po, Manuted, no, acknowledge lang ng DepEd yung pagtanggap nila ng aming sulat, no, and the same letter po, the same content, no, was forwarded to Basic Education Committee ng both houses of Congress, no. Kasi mukhang pati si Senator Gatchalian po, ang ating counterparties ni Kong Romulo sa Senate, pareho din po, ganun din po, no. And even pag tinignan natin, even the President po, no, ang gusto ng Presidente po ay madaliin na ito, no, wag nang patagalin. At sa tingin naman namin, logical naman po yan. Dahil kung May 16 magsasara ang klase, no, next school year, ganun din. No, baka mauwi lang rin po yan, no, doon sa declaration o suspension ng face-to-face classes, maubos din yung school days. Oo, yun nga, no. Sana nga ay pakinggan kayo. Meron na bang imbitasyon ang lower house sa mga pagdinig dito para maging mas malakas ang tinig ninyo kung mismong dalawang kapulungan ng Kongreso, kayong mga guro mismo nagsasabi na pwede naman to next school year na maipatupad kaagad? So far po, wala pa po, no? Pero kami naman po ay laging imbitado ng mga committees on education, no? Okay. And yun din po yung aming request, no? Nag-request din po kami, no, na sana po ay magpatawag na, kung hindi man hearing, kahit consultation lang, no, yung ating pong Committee on Education po. Sige. So Sir Benjo, salamat na marami sa inyong panahon. Mabuhay ang Teachers Dignity Coalition. Thank you po, Manuted and DJ Chacha. Thank you. Yan si Benjo Basas, no? Ang chairman ng naturang group. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.